Malaking tulong talaga ang pagiging I am ready. Kaya naman ating aalamin ang mga dapat tandaan at kailangan gawin sakali po magkaroon ng storm surge. At mula sa Antipolo, may live report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Igan, sa mga panahong tulad nito, mahalaga na alam natin ang ating gagawin sakaling malagay tayo sa sitwasyon na kailangan nating iligtas ang ating sarili at gayon din ang mga miyembro ng ating pamilya o di kay mga kasama natin sa komunidad. At ngayon nga nagsasagawa tayo dito sa Antipolo ng Flood and Rescue Drill. Kasama natin si Captain Jobert Tolentino ng Disaster and Emergency Responders International. Good morning, sir. Good morning po. Okay, diretsuhin na natin. Unang-una, kailangan nating mag-form ng human chain. Unang-una, sa anong sitwasyon po natin kailangan gawin ito? Human chain. Yung human chain, ginagamit natin yan pagka halimbawa merong biglang nalunod, wala tayong gamit, pero marami tayong kasama. So tayo na mismo, sama-sama, magpo-form tayo ng human chain. Mapapansin nyo yung formation nila baliktaran. So para hindi sila maapektuhan ng current. So stabilize sila pagka mayroong mahampasin man sila ng current. Okay, ito naman pangalawa, human bridge. Ano naman yung human bridge? Saan sitwasyon natin ito kailangan gawin? So kung bigla nang tumaas yung tubig, nahirapan ng tumawid yung mga tao, yung mga rescuers natin, wala pang gamit, yung mga tanod, they can form the human bridge. Tapos yung mga victims natin, tatawid sa kanila. Yun, no? Yan. So may para may hahawakan lang para yung may hahawakan. mga victims. Lalo na yung mga able-bodied, yung mga kalalakihan halimbawa sa isang komunidad. Yun, opo. Pwede tayong makatulong sa pagliligtas ng ating mga kasama, mga kapitbahay natin o yung mga tao sa ating komunidad sa pamamagitan lamang ng pag-form ng human bridge. Ito yung mga rescue equipment po, hindi kailangan yan sophisticated o mahal. Mula mismo sa bahay natin. Meron tayo pong magagamit na sa mga sitwasyon tulad nito na pagre-rescue. Halimbawa ho, yung water container, ginawan lang natin, tinalian lang natin, then hagis natin doon sa nalulunod. So meron na siya kaagad na mahahawakan para mahila natin siya doon sa ligtas na lugar. Okay, ito naman halimbawa yung paglalakad sa tubig. Meron hong tamang paglalakad sa tubig, lalong-lalo na kung may current, kung may ragasa, yung bahan na nararanasan natin. Itong pinapakita nila, ito yung walang straight line. Yan, straight line. Walang current pa. So, yung nasa unahan, kinakapal niya yung dadaanan para yung mga susunod, ligtas na yung aapakan nila. Safe na sila. Dito naman meron tayo nakikitang formation dito na parang triangle. Triangle o V-shape. Okay. So ito yung pag meron ng current. So makikita natin stable sila kasi they are supporting each other. Sana nanonood yung mga kapuso natin sa mga barangay. Pwede nyo hong gawin ng mga drills dito sa inyong mga barangay o pwede nyo i-apply. Huwag naman sanang kailanganin. Pero ito nga ho, lagi dapat tayong I am ready sa mga sitwasyong tulad nito. Mga kapuso, tayo po'y magbabalik pa rin mula dito sa Antipolo. May ibang senaryo pa tayo ipapakita mamaya, mga real-world scenarios sakali hong dumaan sa atin ang bagyo at manalasa ng husto para alam natin ang ating gagawin. Igan, balik muna sa'yo. Maraming salamat, Ivan Mayrina.